Timo even if. So dito tayo sa even if. So ganun din, yung even if, meron tatlong klase. No? Basahin natin. No? Tatlo lang naman to, so banggitin ko na lang yung isa. Yung nasa N4. So may sinasabi dito na the difference between nuni, ga at saka ng timo. Yung timo pala, yun yung topic natin ngayon. Yung timo. Ibig sabihin ng timo, yung even if. No? Yung yung nuni at saka ng ga. So ganun din. Yung ga, so ganun din. Even if. Yung nuni, so ganun din. So even if din. Kaya sinasabi dito, ano daw yung pinagkaiba ng nuni, ga at saka ng timo. So bakit? Kasi magkapareha sila ng meaning. Kailan mo gagamitin to, no? Yan at saka ito. So yun, titingnan natin yan dito, no? Pero before yan, unahin natin to kung paano magtimo ng verb, adjective na adjective, pati yung noun. So unahin natin yung verb, no? So yun, no? Yung group 1, 2, at saka 3. Ibimi. So yung I, so nakaganyan. Timo. Timo. No? Yan, timo. Yung ni, so hindi mo. Hindi mo. Ay. Yung I, so I timo. So I di mo. Then yung she, sti mo. No? So for example yung sa I, so kay mas, so bibili, so kakti mo. So kung bibili. No? Tanggalin mo yung partner na. Okay. So maingat yung, sorry, namali yung Tagalog. Kahit na bibili. Kasi naka-even if eh. No? So ganun din yung sa iba. Diyan, kachimas. So mananalo. Pag nakaganyan, so kakti mo. So kahit na manalo. Naka-even if na, no? Okay. So ganun din yung gagawin sa iba. Sampulan natin ng tig-isang verb, no? Ano? Torimas. May totti mo. Then shinimas, maging shindi mo. Yubimas, so magiging yondi mo. Yasumimas, so maging yasondi mo. So kakimas, so maging kaiti mo. So ikimas, maging itti mo. No? Especially ikimas na. Yung gi, yan. Isugimas, maging
isoide mo. So, hanashimasu, may hanashite mo. So, yun yung sa, ano, yun yung sa group 1. Yung sa group 2, so yung mas maging timo lang. Ang tabi mas, so maging tabi timo. So, ganun sa special, no? Karimas, so kari timo. Yung par niya. Okay. So, mas ay tatanggalin. So, tabi mas pala sa kakain. Yung kahit na kakain. Yeah. Yan sa group 3. Yung si mas magiging stem. Then yung ano, kimas, so magiging kite mo. Okay. Persama na. So, bingkisimas, so mag-aaral, may bingkiste mo. So, kahit na mag-aral na. So, ano, sense mo. Kingaku shimasu. So, magiging kingaku shite mo. So, yan yung sa, ano, no, sa group 3. Pero merong dalawa. Kagaya pa rin kanina, no? Yung positive at saka negative. Kagaya ng, ano, example ito. Kahit na mag-aral, no? Pag naka-ganito, kahit na hindi mag-aral, ano naman yung gagawin mo dun sa verb pag naka-hindi, no? So, ganun din. Babalikan mo yung lesson 17. Gawin mo siyang nine form, yung verb. Yung verb, nine form, no? Sa nine form ng bigisimas, so, bingkishinai. Then yung I, papalitan mo siya ng kuti mo, no? Kahit yung basa niya, so, bingkyo shinakote mo. Tatanggalin lang yung I na sa dulo na naka-nine form, no? Ipalit mo yung kuti mo. Kahit yung basa niya, so, bingkyo shinakote mo. So, yun yung sana, no? Sa naka-negative. So, sa adjective naman, positive, negative. For example, yung ano, adjective natin, yung samoy. So, malamig. Samukunay. So, hindi malamig. Okay. So, ganito din yung gagawin mo. Na yung I, papalitan ng kuti mo. So, magiging samukuti mo. Ibig sabihin, so kahit na malamig. Tanggal, palit lang. Yung sa negative, so samuku na kuti mo. So, kahit na hindi malamig. Wala namang tanong dito sa ano, sa adjective. Basta palaging special yung I, yung good. Kasi maging yo yung isa pag babaguhin yung isang I. So, yokote mo. So, kahit na good. Yoko na, kote mo. Kahit na hindi good. Yokote mo at saka yoko na kote mo. Wala yung tanong na. Yung sa now naman, as an adjective pala muna.
Positive, negative. Okay. For example, yung na adjective natin, justo na lang. So, yung magaling. Then, juso dyan ay. So, hindi magaling. So, kahit na magaling, so, juso di mo. Kahit na magaling, juso di mo. Juso dyan kuti mo. So, kahit na hindi magaling. No? So, nakademo siya, no? Pag na-adjective. Pag adjective naman, pag naka-negative naman, patanggaling ay dyan sa dulo. Kaya ito maging ano siya. Juso dyan kuti mo. Yun yung sa na-adjective. Yung sa noun naman, ito is ano na, persona, noun natin. So, ame. O yung ulan. So, ame des. So, ame dyan ay. So, hindi uulan. So, ame di mo. Kahit na uulan. So, magiging ano? Ame, dyan na, kuti mo. Kahit na hindi uulan. Wala namang tanong dito sa ano na to, sa apat na to, kung paano mag-even if na positive negative. Yung tanong dito, anong klaseng ano to? Anong klaseng even if to? No? Kasi tatlo siya. Ang tatlo na yan. So, ano natin? Tingnan natin dito kung ano yung pinagkaiba ng tatlo. Yung nuni, ga at saka ng timo. The difference between nuni, ga at saka ng timo. No? So, unahin natin yung nuni. Kung ano ibig sabihin ng nuni. Ito in 4 pa na, yung pattern dito. Pero unahin natin to. Ito yung sa nuni. Ganon din eh. Verb ay adjective na adjective at saka noun din yung ginagamit. Same lang din. Verb, adjective na adjective pati yung noun. Kaya lang hindi siya nakatimo. Naka-plain form mo lang siya. So, nuni is used when what is stated in the second clause. So, runs contrary to what is expected from the first clause. No? Yung nuni. So, runs contrary to what is expected from the first clause. Okay. May in-expect ka. Yung sa sa nuni. Meron ngayon. Expected. So, for example, yung nasa book, ilagay mo na yun sa libro. No? Kahit na nag-promise po, kahit po nag-promise po siya, ay hindi pa rin siya so dumating. Ay kahit na naka-even if. Kahit na nag-promise po siya, ay hindi pa rin siya dumating. No? So, kariwa, yakuso ko sa tanuni. So, kimasen desta. Kasi pag nag-promise yung isang tao, siyempre mag-expect ka doon. Mag-expect ka na dadating siya. Pero hindi pa rin siya dumating. No?
Parang ano lang, parang sa totoong buhay lang na sabi niya mahal ka niya pero hindi pala. Yung madalas na nangyayari ngayon. Yun yung expected. Yun yung unique. Isang example ko na. Kahit na nag-aral po ako ng mabuti, I fail pa rin ako sa exam. Ito nakakahit na rin eh. Pag nag-aral ka pala ng mabuti, siyempre, confidence ka dun eh, na mapasa mo. Nag-expect ka sa sarili mo na mapasa mo yung exam. Pero fail pa rin, no? So, contrary dun sa in-expect mo. So, yoko bingi shita no ni, denashiki ni, shippai shimashita. Na? Isang example mo para klaro lang. Si Mr. Santos po, kahit na mayroong sakit, no, ay nagtratrabaho pa rin. Nakakahit na rin eh. Nakaibig pa rin. So, Santos sa sangwa, Sobyo ga aru no ni, then hataraite imasu. No? So, yun yung ano, no? Yun yung noni. Kasi pag yung tao may sakit, expected mo doon, so siyempre nagpahinga. Ito nagtatrabaho pa rin eh. No? So, yun yung noni, no? Yung meron kang in-expect. Pag yung tao may sakit, no, expected mo nagpahinga na. Pero dito, nagtatrabaho pa rin. Contrary doon sa in-expect mo. So, yung sa ga naman, yung sinasabi naman dito na ano, naga. Yan. Yung ga pala na yan is nasa in 5. In 5 is ano? Sa lesson 16. So, puntahan natin yun, no? Yung sa ga. So, this method cannot connect sentences of contradictory notion. Yung tinutukoy na method, yung pattern na to, sa lesson 16, bawal mo daw gamitin tong pattern na to pag contradictory notion. So, bakit? Ano ba yung dapat mong gagamitin pag contradictory notion? So, in that case, so ga is used. So, ga pala yung gagamitin pag contradictory notion. So, yun yung sa sa ga. Contradictory notion. So, dalawang adjective na magka-contradict. Ano ba nila? So, dalawang adjective na magka-contradict yung notion. For example, no? Kahit na mahirap po ang pag-aaral sa Nihongo, pero interesting. Kahit na mahirap ang pag-aaral sa Nihongo, pero interesting naman. No? Kapareha kasi sila ng banggit eh. Kahit na. Ito yung ano, no? Ito yung contradictory notion dito. So, mahirap, pero interesting. Dalawang adjective man na magka-contradict yung notion niya. Mahirap, interesting. No? Wala kang makikitang ano din, no? Expected. Wala kang makikitang ganito eh. Yan sa, sa 16. So, Nihongo no, so Benkyou wa, so Taihen desu ga, omoshiroi desu. Isang example man. Kahit na napakamahal po ng mga pagkain sa Japan, pero masarap. Kahit na napakamahal po ng mga pagkain sa Japan, pero napakasarap, no? O masarap.
Pasensya lang, ano, no? Ito yung contradict niya, yung notion. So, mahal, masarap, no? Yun yung yung contradictory notion. Yung mahal, masarap. Wala kang makikitang expected dito, no? So, niho, no? So, tabi mo uno wa. So, tote mo. So, takai desu ga. So, oishii desu. Isang sample mo na. Kahit na maliit lang po ang room ko, pero malinis. Kahit na maliit lang po ang room ko, pero malinis naman. Yan, naka-even if din, no? Kahit na. Yung contradictory notion dito. Yung maliit, malinis. So, yan yung gano. So, watashi no hiya wa soshimai desu ga so kirei desu. So, klaro siguro to. Yung sa gano to. Isa lang yung kulang. Okay na tayo dito na sa noni. Expected. Ito, contradictory notion. Okay, example lang. So, watashi no hiya wa soshimai desu ga kirei desu. So, my room is small but clean. Ibig sabihin, kahit na maliit lang daw yung room niya, pero malinis naman. No? So, dito sa Timo, pinakalas yung Timo. Dito sa tatlo. Yan. Ganun eh. Naka-even if din. So, ito yung topic natin ngayon. Sa lesson 25. Kung anong klaseng Timo to? O anong klaseng even if to? Yung sa 25, so this expression is used to present a reverse condition. Contrary to what to plain past formula, so this expression is used when an action which is expected to be taken or an event which is expected to happen naturally under the given circumstances does not materialize or a thing turns out in a way opposite to a socially accepted idea. Kasi yung natural, kasama na. Kasi yung natural pag umuulan, yung natural pag umuulan dapat hindi ka maglalaba. Yung nangyari sa kanya, naglalaba pa rin. No? Parang kahit na wala po akong pera, ay pupunta pa rin ako ngayon sa park. Wala ka makikitang expected dito. Wala ka din makikitang contradictory notion dito. No? Kasi iba yung kahit na to. Kasi kahit ganun yung situation, ay ganito pa rin yung gagawin niya. No? So, okaniga sunnakote mo. So, imas. So, kuin ikimas na. Isang example na. Kahit na mahirap po ang pag-aaral sa Nihongo ay ipagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Pinagkaiba ng dalawa kanina. So, yung kanina. So, kahit na mahirap ang pag-aaral sa Nihongo, pero interesting, may kakontradict dito. Kahit na mahirap ang pag-aaral sa Nihongo, ay ito pa rin yung gagawin niya. Ipagpatuloy ko pa rin. So, doon sila magkaiba, no? Yan sa kanina. Wala kang makikita ang contradictory notion. So, Nihongo, no? So, benkyo wa
So, tayo hindi mo. So, mag-demo ka dito, no? So, Benkyo o Suzukimasu. Kanang kahit na uulan, ito pa rin yung gagawin niya. Maglalaba pa rin siya. No? Ganun yun. Kahit na mahirap yung pag-aaral sa Nihongo, ay ito pa rin yung gagawin niya. Ipagpatuloy niya pa rin yung pag-aaral niya. No? So, yun yung timo, no? So, isang example pa, no? Kahit na uulan po, ngayong araw, ay ano, alis pa rin ako. So, Kyowa, so Amiga, so Potemo, so Ochi o Dikakimasu. So, yun yung ano din sa, ano, sa timo. Wala namang tanong dito sa, ano, sa, yung sa even if na to. Lasing sa mga. Kahit hindi po ako nakapag-aral, ay mag-take pa rin ako na exam. So, Benkyo na Kutimo, Shikin o so okimasu na. So, Benkyo na Kutimo, Shikin o okimasu na. Kahit ito yung situation, so ito pa rin yung gagawin mo. So, yun yung ano din sa timo. So, wala namang tanong doon sa timo na to. So, yun yung pinagkaiba in tatlo. So, the difference between nuni, ga at saka ng timo. Anang hasta, amiga po timo, di kakimas. Kahit na ulan bukas, ay ito pa rin yung gagawin niya. Lalabas pa rin siya. So, klaro sa, ano, sa yung even if. So, dito tayo sa, ano, sa yumbang, yung mushi at saka ng ikura. So, mushi is used in a sentence in the plain past form to indicate beforehand that the sentence is going to present a condition. So, while ikura is used with timo to do the same. So, mushi implies that an emphasis is on the speaker's position. So, while ikura is meant to stress the degree of conditionality. So, mag-partner yung dalawa, no? Yung kapartner ng yung kapartner ng ikura is yung timo. Kapartner ng mushi is yung tara. No? Ibig sabihin ng mushi, speaker sa position. Ikura, ito no matter how. Yung kasama yan. So, plain past form. Tara. Ito man, sa timo, so dimo. No? Yung masasabi natin sa Tagalog na lang sana. Kasama no? So, kung nag-aral lang po sana ako ng mabuti, siguro ay napasa ko ang exam. Kung nag-aral lang po sana ako ng mabuti, siguro napasa ko ang exam. So, mushi, yuko binki shitara, so shiki ni gokaku shita to omoimasu. Yung masasabi natin na lang sana. So, mushi, yoko bingi shitara shiki ni gokaku shita to omoimasu na. Example na. So, mushi, ichi oko en attara, iro-iro na kuni o ryoko shitai desu. If I had 100 million yen, I would want to travel in various countries. Ibig sabihin, no? Kung meron lang daw sana siya, kung meron lang daw sana siyang 100 million yen, so magka-travel siya sa iba't ibang bansa.
Ano yun lang sana? Isang sama. Kung mayaman lang sana ako, ay kung sana, bibili ako ng malaking bahay, kung sana ganyan. Kung mayaman lang sana ako, ay bibili ako ng malaking bahay. So, moshi, so watashi wa, yung okanimuchi. Ibig sabihin ng okanimuchi, yung mayaman. Noun siya, kaya't naka-dattara. Moshi watashi wa okanimuchi dattara, oki na, so, oki iyo, so kaimasu na. Isang example pa dun sa moshi. Kung meron lang sana akong time, ay bibisita ako kay kung saan kay Miss Karina. Bibisitahin ko si Miss Karina. Kung meron lang sana akong time. So, moshi, so jikanga, so attara, to, so Karina-san no uchi e, so asobi ni, so ikimasu. So, moshi, jikanga attara, Karina-san no uchi e, asobi ni ikimasu na. Yun yung ibig sabihin ng moshi, no? So, yung lang sana, yung if I had. Yung ikura naman, ito rin kapartner niya. Yung timo, di mo. So, ito magkasama palagi yung dalawa. Mag-partner. Yung tara at saka yung moshi. Magkasama palagi yung dalawa. No? So, ganon din dito sa isa. Yung no matter how, kahit gaano man yan kamura, kung hindi naman kailangan, ay hindi ko bibilhin. Yung kahit gaano, sa ikura yasokote mo, so kaimasu. No matter how expensive it is, I will buy it. Ito naman, kahit gaano kamahal, so kahit gaano kamahal, bibilhin niya. No? Dito, kahit gaano kamura, kung hindi naman kailangan, so hindi ko bibilhin. So ikura yasokote mo, so iranai mono, so kaimasen. So ikura yasokote mo, iranai mono, kaimasen. Ang ibig sabihin ng ikura, no? Hindi yung magkano. Isang example. Kahit na gaano po kahirap, ang trabaho ko dito, kung sa Japan, ay hindi ako mag-stop. Hindi ako susuko o mag-stop na. So, Nihon de, so, shigoto wa ikura, so taihindi mo, akiramimasen. Yung kahit gaano kahirap, no? Magkasama yung dalawa, no? Di mo ikura. Kuti mo at saka ikura. Okay. Purinig no? Kahit na mag-aral ng kanji, so hindi ko talaga
talaga, hindi ko talaga maipasa ang exam. So kahit na mag-aral ako ng kanji, hindi ko talaga maipasa yung exam. So ikura, so kanji ga being istimo. So shikin ga, so gokaku. So dikimasen. Yung ikura at saka timo. Okay. Ikura kanji ga being istimo, shikin ga gokaku dikimasen. Kanang isa mo lang. Ikura kanga timo o karimasen. Ibig sabihin, kahit isipin ko man ang isipin, hindi ko talaga maintindihan. No matter how much I think, I can't understand this. So, yun yung ano yun. Last example eh. Kahit na makinig ko ako, nang makinig sa klase, hindi ko talaga maintindihan. Yun yung ano, yun yung isang ibig sabihin ng ikura. Yung makinig na makinig. Mag-aaral na mag-aaral. Maliban doon sa kahit na gaano. So, ikura. So, Jogyoni. So, Kitimo. So, wakarimasen. So, ikura, Jogyoni Kitimo o karimasen. Hindi niya talaga mag-gets kahit makinig siya makinig sa klase. So, yun yung ano. Yun yung ikura. Yung pinaklase dito sa gubang. Noun nga. So, as mentioned in lesson 16, the subject of a subordinate clause is indicated by ga. In subordinate clauses using tara, timo, toki, tomaini, etc. In addition to kara, the subject is indicated by ga as shown below. So, dati nakaganito lang eh. Noun ga, then verb. So, ngayon, idinagdag lang yung anim. Yung tara, so timo, toki, soto, maini, at saka yung tara. Sampulan natin na. Ilan natin, no? So, hasta, so Tanaka Sangga, so Kimas. So, bukas po ay dadating si Mr. Tanaka. Dati is naka-noun ga lang. No? Naka-noun ga lang dati, no? Ngayon, dinagdag yung tara. Parang na. Dinagdag yung tara, no? Nakaganyan. So, hasta Tanaka Sangga kitara. So, dinwaw kudasai. So, bukas po kung dadating si Mr. Tanaka, tawagan mo ako. No? Yung magkasama yung dalawa. Noun ga at saka ng tara. No? Ayan. Example na. So, noun ga, andito wala. So, noun ga at saka yung tara. Magkasama sa isang sentence. No? Medyo mahaba pa to eh. Paliwanag na to. So, last example na. Isang example na. So, Tanaka Sangga kitara. Haga shut. Haga kitara. Ayan. So, watashi mo. So, ikimasu. Kung pupunta po si Mama, ay pupunta din ako. Noun ga, din tara. Magkasama sa isang sentence na. So, yun yung ano din na. Dati nakaganyan lang. So, hahaga.
So, ikimasu. Nakaganyan. Hahaga, so, Tokyo, so, ikimasu, no? So, bukas po ay pupunta si Mama sa Tokyo. Nakaganyan lang yung dati, no? Nakaano lang, naangga lang. Wala yung tara. So, medyo mahaba pa ito na paliwanag, no? Yung apat na to. Bukas, ano natin to? I-exam natin yung 18 to 25. So, yung assignment dito sa 25, kahit bukas ko na lang i-send kasi hindi naman isi-send agad sa Webis pa. No? I-send ko na lang to. Buksan ko to kasi medyo mahaba pa to eh. After ko i-discuss to bukas ay exam natin. Exam tayo bukas. Yung mga assignment, no, pati yung 24, kahit sa Webis na siya ipasa. Kasi mag-exam na naman tayo bukas eh. So, time na din is mag-ratings lang din tayo. Hai korede warimashou. So, doon marikita ko sa imasta, otsukare sama deshita. So, mataas na maraming salamat po. So, ingat po. Bye-bye po. また明日ね、先生。はい、また明日。